Ngayon po, for the last time ay tatalakayin natin ang conquering temptations. Nung nakaraang 2 linggo natalakay natin ang source 'no, ang pinanggagalingan ng temptation. At nung Pasko, Pasko 'yun, eh. Nung Lunes ay tinalakay natin yung ano naman, yung causes 'no, mga dahilan ng, mga tukso. Ngayon naman for the last time ay tatalakayin natin ang dealing with temptation, paano natin ito deal. At babasahin po natin ang James chapter 1 verses 19 to 25 ano. If you have your Bible, you can join me at ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa James chapter 1 verses 19 to 25. Magbabasa lang po ako, okay? Sabi po rito, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness and engrafted, no, the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves." O sabi po rito 'no, wag lang daw tayo tagapakinig kundi dapat, Kristiyano of action tayo. Receiving, deceiving your own selves. Sa 23:4, "If any man be hearers of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into a perfect law of liberty," ito pong salita ng Panginoon ang tinutukoy diyan, perfect word of liberty. Ito rin po ang salamin na tinutukoy po rito na lagi natin tinitingnan na kapagka nakikita natin ang itsura natin. At kapagka nakita natin ang itsura natin, dahil nasa atin ng banal na espiritu, ang gusto ng Diyos ay babaguhin po natin. Yun po yan, ano? I hope naintindihan po ninyo yung sinasabi ng banal na kasulatan dito. He being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan po ang pangako ng Panginoon, no? Na ang tao na tumitingin sa perfect law of liberty, no, mirror, ay nakita niya ang kanyang sarili, nakita natin ang ating sarili at babaguhin natin. Ang pangako ng Panginoon ay pagpapalain ng Diyos ang ating mga ginagawa. O, di ba, mga kapatid, hindi po kayang bilhin ng pera yon. No? So, as important as it is for for us to understand that process of temptation, o napag-aralan na po natin yung process niyan before, it is still more important for us to understand how to deal with temptation and conquer it. Kailangan po nating malaman kung paano natin i-deal ito at i-conquer natin ang mga tukso na to. Words such as, nakita po natin yung ah, salitang wherefore sa verse 19 ng James chapter 1, no? Yung words na wherefore, no? Ito po ay nag-indicate that a conclusion is coming. And indeed, these verses tell us how to conclude temptation successfully, no? Paano natin i-conquer, paano natin i-conclude ang mga tukso na to, at tayo po ay magiging matagumpay. We should all be wise to pay close attention to them. Kailangan matalino po tayo mga Kristiyano. Kailangan mga wais tayo para ang temptation ay hindi makapanaig sa ating mga buhay, sa ating mga gawain, lalo na po sa ating mga isip at sa ating mga puso. Yan po yan, ano po? So, una, we have to arrange our priorities properly.
Yan, ayusin po natin yung ating mga priority, yung mga mahalaga. Alam ko po at naiintindihan ko na maraming mahalaga sa buhay nating mga Kristiyano, marami po. Pero dapat lahat ng mga mahalaga na yan ay aayusin natin, no? According to its priority o priorities. So we need to be quick to hear. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dapat marunong tayo at magaling tayo makinig. Yan ang isang mga bagay na dapat train natin ang ating sarili na tayo'y mahusay makinig, no? Especially when we are hearing the word of God, no? Or listening to the leadership of the Holy Spirit of God. Yan po yan, mga kapatid. So, ikaw ba ay magaling makinig? Kung hindi, i-train mo na ang sarili mong makinig sa mga instructions. No? Sa church natin, maraming instructions. Ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng instructions. Kapag hindi po tayo mahusay makinig, mami-miss out natin yan at hindi may arrange ang tamang mga schedule based on its priorities at mawiwindang ang ating mga buhay, mga kapatid. No, tandaan po natin yan. Now, then, we need to be slow to speak. Yan po ang dalawang contradiction yan eh. Hindi tayo pwedeng nagsasalita habang nakikinig. Tandaan po natin yan. Slow to speak ang sabi. Ibig sabihin, kapag tayo nakikinig, huwag muna tayo magsasalita. Hindi po ipinagbabawal ng Bible na tayo magsalita. Ang pangaral o bilin ng Biblia ay huwag tayo magsasalita kung oras para makinig. Bakit? Para marinig natin, di ba? Yan po yan, no? Kaya we need to learn to be slow to speak. Our mouths can cause our bodies to sin. Yan po ay ayon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6, no? Na ipapahamak ng ating bibig ang ating mga sarili. Ang bibig natin can cause us to sin. Tandaan po natin yan. So we should, no? We should think before we speak. Napakahalaga niyan na bago tayo magsasalita, mag-isip muna tayo. When we speak in hate, tandaan po natin yan, ha? Huwag tayo magsasalita ng tayo ay namumuhi o may galit sa ating puso. Bakit? Kasi ang galit na yan, bagamat yan ay nasa puso natin, pagka nagsalita po tayo, mararamdaman yan. Yan. Kasi ang ating sinasabi ay reflection ng kung ano ang nasa loob natin. So we have a lot of time to regret what we have said afterward. Kaya, oh, maraming mga taong salita ng salita, afterwards, magsisisi sila. Meron nga akong mga nakita na umiiyak pa dahil hindi nila akalaing masasabi nila ang isang bagay na nasabi nila. Bakit? Kasi nagkamali silang mag-isip muna eh. No? Hindi sila nag-iisip bago sila magsalita. Tandaan po natin, kung gusto nating matuto makinig, we need to learn how to slow to speak. No? So, kaya kapag tayo po ay mabagal magsalita, yan, slow to wrath yan. No? Mababawasan ng pag-aaway, mababawasan ang hindi pagkakaunawaan, mababawasan ang pagkasira ng napakaganda at very promising na relationship. Now, the reason is simple. The wrath of man does not work the righteousness of God. Sabi po ng banal na kasulatan yan, no? Ah, ayan no, sa verse 21. Ang galit po ay hindi makakagawa o gagawa ng hakbang na makatwiran para sa Diyos. Hindi po. Kaya pagkagalit tayo, manahimik na lang tayo. This means that our anger will not lead others to be righteous. Hindi ka makapag-witness kapag nagalit ka. No? Walang pupuri sa mga ginagawa natin at sinasabi natin kapag ka po tayo ay galit. Kaya pagkagalit tayo, dapat manahimik tayo. At kapag ka oras para makinig, huwag magsasalita.
Yan po ang bilin ng salita ng Panginoon, 'no? Ang galing, 'di ba? Na ang salita ng Panginoon ay talagang tumutukoy sa daily experiences nating mga tao, 'no? Having taken this first step, 'no, we can go to others. Yan, kapagka natutunan natin, na-practice natin yung unang step na yan, then we can proceed to others, no? We should put unnecessary things out of our hearts. O, alam niyo yung mga unnecessary, yung hindi karapat-dapat, yung mga pangit, no? Yung hindi kapuri-puri, tanggalin natin sa puso natin yon. Yun po yung sinasabing unnecessary things out of our hearts, katulad ng galit, no? Ilayo natin yan sa puso natin, tanggalin natin yan. We should do our best to Amen. eliminate filthiness. Yan po, no? Eliminate natin ang filthiness from our lives and from our minds. Amen. Yan po yung alam niyo yung ano yung filthiness, yung mga maruruming mga kaisipan, katulad ng pandaraya, no? Katulad ng panglalamang, katulad ng anumang bagay na puwedeng makapandaya o makasakit sa ating kapwa. Mga filthiness 'yan, eh, 'no? Sabi po dito sa ating lesson ay tanggalin natin 'yan sa ating mga, sarili, 'no? Let us do our best to eliminate them sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. No, we should set aside the superfluous naughtiness that is so easily entered into our thinking. Naku, napakadali pong pumasok ng mga bagay na ito sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Kaya po ang lesson natin ay nagsasabi na tanggalin natin, ilayo natin, i-eliminate natin kung gusto nating i-conquer ang mga temptations. Sabi ko po sa inyo, hindi masama na tayo matempt. Ang masama ay yung bibigay tayo. Kaya bago po maging powerful at maging makapangyarihan ang temptation sa atin, eliminate na natin. Kasi kapag kaya na in-entertain natin, kapag ka hindi natin dinilyan earlier, ay mapapahamak po tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, tayo ay dinisenyo ng ating Panginoon para magtagumpay. Kaya lang may mga bagay tayong dapat malaman. At ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman ay dapat ang banal na espiritu ay nagagawa niya ang gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Meron siyang laya sapagkat tayo ay lumalapit sa kanya, no? Lumalapit tayo sa salita ng Panginoon. Hindi natin nililimot ang salita ng Panginoon. Now, I'm talking based on my personal experience na kapag ang salita ng Panginoon ay inilayo ko ang aking sarili, nako, no? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, napakadaling malimutan ang mga bagay na tama upang tayo'y maging conquerors ng ating mga temptation. Tandaan po natin yan mga kapatid, sapagkat ito ang tama. No, there are thoughts that are not edifying. May mga iniisip tayo na hindi talaga nakapagpapalakas, hindi nakakaganda sa atin bilang mga Kristiyano at bilang mga tao. Hindi nakakaganda bilang tatay, hindi nakakaganda bilang estudyante, hindi nakakaganda bilang Kristiyano, hindi nakakaganda bilang ina, hindi nakakaganda bilang anak, 'no? May mga bagay na hindi nagiging profitable that can occupy so much of our thinking, 'no? Hindi po kapaki-pakinabang pero laging nasa isip natin. Can you imagine what will happen into your life and into your future kapagka occupied ang ating mga isip ng mga bagay na hindi profitable? O, 'di ba? 'Di masisira, 'no, ang ating mga buhay. Hindi tayo magiging conqueror niyan, oh, 'no? Now, this sounds negative, but before you can put positive virtue into your heart, you have to get the bad things out. Yan po talaga ang proseso niyan, eh, 'no?
para po tayo magtagumpay na maglagay ng mga positibong mga bagay sa ating mga isip, sa ating mga puso, sa ating mga sarili, kinakailangan po nating matutunan na put bad things out, no? Out, out. Yan. Inggit out, galit out, selos out, no? Katamaran out. Yan po yan mga kapatid, no? Manyana habit out, out yan. Yan po, no? Kasama po yan. Ang positive at negative, magkalaban po yan eh. So, out lahat ang mga negative before the positive things can come into our thinking, our thought life, and our hearts. Okay? No. Alam niyo po, kailangan natin maintindihan na tayo po yung mga makasalanan. And no, as we are in the flesh, no? Ito, flesh po to eh. We will be sinners, but we can be forgiven sinners and we can do our best to control our sinful nature. Kaya bagamat makasalanan tayo, pero sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo na nampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ah, ay napatawad na, tayo inaligtas na, at ito po yung responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na yan, ingatan ang ating mga sarili. No? Kasi mga sanctified beings na tayo eh, na ang ating mga buhay ay dapat maging gamit-gamit na sa ating Panginoon. Dapat ang Panginoon na ang naluwalhati sa ating mga buhay. Lalo na ngayon, no? January 1 ngayon, 2024, napakagandang umpisahan ang ating taon, no? Bilang mga matatagumpay na conqueror ng ating mga temptation. Now, when we have done so, no, then we can begin to add positive things of God's word. Yan po yan. Ito po, wag po nating ihiwalay ang ating sarili sa mga salita ng Panginoon. We should receive the word of God meekly or humbly. O, pangalawang bagay na naman to, no? Dapat ang pagtanggap sa salita ng Panginoon ay kasama yung meekness at pagiging mapagpakumbaba. Yan. Hindi po pwedeng mapagmatas tayo kapag tayo nasa harap ng salita ng Panginoon. Kasi pagka ganun, we will fail to see ourselves mula sa salamin ng buhay. Ito po ang salamin eh. Oh. At kapag ito'y tinignan natin, hinarap natin to, sasabihin ito ang mga mali, ang mga kapansanan, ang hindi mga magagandang naka pintura sa ating mga muka na dapat nating baguhin, no? At kapagka gano'n po tayo, nagbasa tayo ng salita ng Panginoon na tayo po'y humble, meek tayo, tatanggapin natin 'yan, then we can be able to engraft, no, i-engraft natin 'yan, no? I-engraft natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos o i-engraft natin ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. Ayan, yan mga kapatid, no? I-engraft natin ang salita ng Panginoon sa ating mga puso, literally making it a living part of ourselves. Literally, magiging bahagi po talaga ito ng ating mga buhay. In this way, the Word of God can govern or even take the place of our fleshly lust. O, no? Ang Espiritu ang mag-govern ng ating mga buhay. So equip, no? Our heart's desire. O, no? So equip, our real heart's desire can be to do the will of our Father in heaven, not to seek the satisfaction of our fleshly lust. But the Word of God, no? But the Word of God, no? Ang tawag natin dito is, this is the Word of God. This is also a word of warning, no? A word of warning is now in order. Merely hearing the word will not be sufficient in dealing with temptation. Tandaan po natin yan, hindi po basta pagbabasa lang o pakikinig lang ng salita ng Panginoon ang kailangan natin para ma-deal natin ng tama ang mga temptation natin sa ating buhay, no? Those who hear the word but never apply it, no, to their own hearts are only deceiving themselves. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon.
Pagka tayo po'y nakikinig lang, nagbabasa lang tayo pero hindi natin ina-apply, hindi natin ina-apply sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang sabi ng banal na kasulatan ay, niloloko lang natin ang ating sarili. Oh, gusto mo ba 'yan na ikaw ay Kristiyano pero niloloko mo lang ang iyong sarili? Siyempre hindi, 'di ba? Now, the illustration is like a person who looks into a mirror. Ang sabi po ng banal na kasulatan, this is a mirror, ano? Tayo po ay mga Kristiyano na tumitingin dito. We all look into mirrors. O tayo po'y tumitingin sa salamin lagi, hindi ba? O, bago ako mag-podcast, tumingin muna ako sa salamin, tiningnan ko sarili ko. O, lalo na, inaantok na ako, di ba? Inaayos ko muna ang sarili ko. Merong mga pagkakataon na, nagme-makeup nga ako kasi hindi maganda yung itsura ko sa, sa camera, you see? Bakit? Kasi ang mirror po ay nagpapakita sa atin kung anong itsura natin. But napansin po ninyo 'no, tumingin na tayo sa mirror pero titingin pa tayo ulit. Yan po ay isang bagay na paulit-ulit nating ginagawa, ang tumingin sa salamin. Every time we pass 'no, every time we pass one, we look, we always look and look again and look again. This is because we quickly forget what we look like the last time we saw ourselves. Madali nating malimutan ang ating mga sarili nung makita natin ang ating mga sarili sa salamin. Napakadali po nating makalimot. Kaya titingin na naman tayo para makita natin. Makita natin ang itsura natin. Maayos ba? Maayos ba buhok ko? No? Ah, ah, maayos ba ang aking pisngi? No? Yan eh, no? God seeks to do a permanent work in our hearts kasi, no? Yun po. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon siya ng permanenteng gawain sa puso natin. At He can do that through our knowledge and acceptance of His Word. Yan po, no? Pagka lagi tayo nagbabasa, lagi tayo nakikinig, at lagi tayong tumatanggap ng salita ng Panginoon, no? The man who listens the Word of God, no? The man who listens to the Word of God applies it to his own heart and makes the Bible no? Part of his thought process, no, is prepared to temptation and will be blessed in the things that he does. Yan po ang pangako ng Panginoon na yung mga nagbabasa, nakikinig, at tinatandaan natin ang ating mga naririnig at nababasa. Tinatandaan natin, ano, ang sabi po ng Panginoon ay i-bless tayo sa mga bagay na ating ginagawa. O yun mga kapatid, ang kapalit niyan. Sino ba naman ang ayaw i-bless sa mga bagay na ating ginagawa? Yun po ang pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay successfully conquers, no? Kino-conquer natin, no? Successfully conquers temptation. No, take note, no, that the admonition to look into the perfect law of liberty, no? The Bible. Yun po ang encouragement ng Bible eh, na tayo ay titingin sa perfect law of liberty, no? Because the Bible is about being free. Yan, ang Biblia po mga kapatid ay patungkol sa totoo at tunay na kalayaan. It is about being free from sin. Maging malaya tayo sa kasalanan, from the curse of sin. Ang kasalanan po ay kasumpa-sumpa at sumisira ng buhay. At tayo'y pinalaya na diyan dahil tayo pinatawad, pero not necessarily hindi po tayo maapektuhan ng kasalanan, bagamat tayo'y mga ligtas na. Kapagka nagkamali po tayo, sabihin ko sa inyo, no, kapagka hindi po tayo tumalima sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang buhay natin bagamat tayo mga Kristiyano na ay parang mga isinumpa, sapagkat ang kasalanan ay kasumpa-sumpa. And we again, that freedom when we continue in it. Ah, Kaya dapat
Dalawa yan, eh, continuity in reading God's word or continuity in sinning. Pagka tayo nagpatuloy sa kasalanan, ang buhay po natin ay masisira. We learn and we use the lessons we learn every day. Araw-araw tayong nag-aaral dito, no? Dito sa ating podcast na 'to. Araw-araw mula Lunes hanggang Huwebes at panalangin ninyo na maituloy natin hanggang Biyernes. Meron po tayong ginagawang paraan diyan. And this is a truly blessed way to live. Sabihin ko sa inyo 'no, talagang blessing na buhay ang buhay na conqueror tayo ng mga temptation. Kaya tandaan po natin ang ating mga naging pag-aaral dito mga kapatid, ha? Uulitin ko. Okay? Ang number one about conquering ah, ah, temptations, no? Ay the source of temptation, the cause of temptation, and dealing with temptation. Sabihin ko sa inyo, this is a wonderful life we can live kapag ka po tayo ay natutong i-deal matapos nating matutunan yung sources at courses, no? Ay nadidil po natin na maayos. Okay?